Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang paglalakbay na susubok sa tatag ng isang ina at sa liwanag ng kanyang konsensya? Sabi nila, ang katapatan daw ay isang kayamanan. Ngunit paano kung sa pinakamadilim na sandali ng iyong buhay, kung kailan wala ka ng ibang makapitan, ang kayamanang yun na lamang ang natitira sa iyo? Sapat na ba ito para maging ilaw sa iyong daraanan? Gumuhit ang matalim na kidlat sa madilim na kalangitan, sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong kabahayan. Kasabay nito ang mahinang pag-ungol ng munting anghel sa mga bisig ni Hiraya. Mainit na mainit ang balat ni Bituin, ang kanyang nag-iisang anak. Ang bawat paghinga nito ay tila isang munting pakikibaka. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang mga bintana na tila ba nais nitong pumasok at lamunin ang lahat. Ngunit ang unos sa labas ay walang-wala kung ikukumpara sa unos na namumuo sa loob ng tahanang ito. Hindi na kita kayang patirahin dito, Hiraya. Malas ka. Simula nang tumuntong ka sa pamamahay na ito, sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa amin. Ang boses ni Doña Imelda ay mas matalas pa sa kidlat. Bumaon ito sa puso ni Hiraya. Mas masakit pa sa kahit anong sugat. Nakatayo ang biyenan niya sa gitna ng sala, nakapameywang, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa likod nito, sa may gilid ng pinto, ay ang kanyang asawang si Rico. Nakayuko ito, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Ang katahimikan ni Rico ay isang uri ng pagkakanulo. Ma, parang awa na niyo na po. Halos pabulong na pakiusap ni Hiraya, ang mga luhay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May sakit po si Bituin. Kailangan niya ng masisilungan. At kasalanan mo kung bakit siya nagkasakit. Sigaw pabalik ni Doña Imelda. Dahil sa'yo, naubos ang pera namin. Pati pampagamot sa sarili mong anak. Hindi mo magawa ng paraan. Pabigat ka. Ang salitang iyon, pabigat, ay tila isang malaking batong ipinukpok sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap para maging isang mabuting asawa at ina. Ngunit sa huli, isa lang pala siyang pabigat. Lumuhod si Hiraya sa malamig na sahig. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa takot, kundi sa matinding pagmamakaawa. Isang kamay niya ay nakahawak sa natutulog na si Bituin, habang ang isa ay iniuunat niya, nagbabaka sakaling abutin ang puso ng kanyang biyanan. Ma, Rico, pakiusap, kahit ngayong gabi lang. Hayaan ninyo kaming makisilong. Bukas, aalis din po kami. Tumingin siya kay Rico, umaasang makakita ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit iniwas lang ng lalaki ang tingin, isang malinaw na senyales na wala na siyang kakampi sa bahay na ito. Tinabig ni Doña Imelda ang kamay niya. Wala nang bukas. Ngayon din umalis kayo. Baka sakaling sa pag-alis ninyo, umalis na rin ang kamalasan sa bahay na ito. Sa isang malupit na galaw, hinila ni Doña Imelda ang braso ni Hiraya at kinaladkad siya patungo sa pinto. Walang nagawa si Hiraya kundi ang yakapin ng mahigpit si Bituin, na nagsimula ng gumalaw dahil sa komosyon. Wag po, ma, parang awa niyo na. Itinulak siya ng malakas palabas. Bumagsak ang katawan ni Hiraya sa basang lupa, sa gitna ng rumaragasang ulan. Agad niyang niyakap ang kanyang anak. Ginawang panangga ang sariling likod mula sa malamig na buhos ng langit. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto. Isang tunog na nagsasabing, dito na nagtatapos ang lahat. Nanginginig sa ginaw at sa tindi ng sakit na nararamdaman, pilit na tumayo si Hiraya. Ang damit niya'y basang-basa na. Ang init ng lagnat ni Bituin ay tila lumalaban sa lamig ng ulan. Wala siyang patutunguhan, walang masisilungan. Naglakad siya ng walang direksyon sa maputik at madulas na daan. Ang tanging ilaw niya ay ang panakanakang pagguhit ng kidlat sa langit.
Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Ang bawat patak ng ulan ay tila luhang nakikidalamhati sa kanya. Ang daang ito, na tinatawag nilang daang pighati, ay ngayon lang naging buong-buo ang kahulugan para sa kanya. Sa kalasingan ng kanyang pag-iisip, sa pagod ng kanyang katawan, natisod siya sa isang nakausling ugat ng puno. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Napasigaw siya sa takot, ngunit mas inalala niya ang kalagayan ng anak sa kanyang mga bisig. Nang sinubukan niyang bumangon, sumayad ang kanyang palad sa isang bagay na matigas at malamig, bahagyang nakalubog sa putik. Hindi ito bato, hindi rin ito kahoy. Gamit ang liwanag mula sa isa na namang pagkidlat, tiningnan niya kung ano ito. Isang itim na bagahe, gawa sa mamahaling katad. Ang itim na bagahe, sa gitna ng putik at walang tigil na ulan. Ito'y tila isang hiwagang iniluwan ng lupa. Hinila ito ni Hiraya mula sa pagkakalubog. Ang bigat nito ay hindi pangkaraniwan. Dala-dala ang nanginginig na si Bituin sa isang braso. Pinilit niyang isinilong ang sarili sa ilalim ng maliit na medya agwa ng isang saradong tindahan sa gilid ng daan. Doon, sa bahagyang proteksyon mula sa unos, inilapag niya ang bagahe. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang seradura. Isang mahinang click ang narinig at bumukas ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng mamahaling leather at pabango ng isang lalaki. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob, maayos na nakasalansan ay mga bundle ng pera. Mga tig-1,000 piso, makakapal at tila bagong-bago. Napasinghap si Hiraya. Hindi pa siya nakakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang kabog ng takot at hindi niya maamin sa sarili. Nang tukso, kinuha niya ang isang bundle. Ang pakiramdam ng malulutong na papel sa kanyang nanginginig na kamay ay hindi totoo. Isang maliit na bahagi lang nito, isang piraso lang, ay sapat na para maipagamot si Bituin, para makahanap sila ng disenteng matutuluyan kahit ngayong gabi lang, para makakain sila. Biglang umungol si Bituin sa kanyang mga bisig, isang mahinang tunog ng paghihirap na tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang pera, ang kaligtasan, narito na sa kanyang harapan. Sino ang makakaalam? Ang may-ari nito? Siguradong mayaman. Marahil ay hindi na niya ito hahanapin pa. Ito ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang himala sa gitna ng unos. Ngunit habang iniisip niya ito, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kahirapan ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Sa ilalim ng mga salansan ng pera, may nakita siyang isang makintab na telepono at isang pitaka. Binuksan niya ang pitaka, umaasang makakita ng pagkakakilanlan ng may-ari. At naroon nga, isang driver's license na may malinaw na litrato ng isang lalaking nasa mga 50 anyos, may seryoso ngunit marangal na mukha. Ang pangalan na nakasulat ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Alejandro Montesillo. Don Alejandro Montesillo. Kahit sa kanilang probinsya sa amihan, kilala ang pangalang iyon. Isang bilyonaryo, isang pilantropo. Ang pangalan niya ay laging nababanggit sa telebisyon at dyaryo. Ang lalaking nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. At ang pera niya, ang buhay niya, ay nasa mga kamay ngayon ni Hiraya. Muling bumulong ang tukso sa kanyang isipan, mas malakas, mas mapang-akit. Isang bundle lang, Hiraya. Hindi niya iyon mapapansin. Para kay Bituin. Napatingin siyang muli sa kanyang anak. Ang munting dibdib nito ay hirap sa pag-akyat panaog. Ang balat nito ay nagliliyab pa rin sa lagnat. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa desisyon niya ngayong gabi. Ang pera sa bagaheng ito ay hindi lang papel. Ito ay gamot, pagkain,
at isang ligtas na tulugan. Nangilid ang kanyang mga luha. Ang mga ito ay hindi na luha ng awa sa sarili, kundi luha ng isang inang nagigipit at naguguluhan. Ano ang gagawin niya? Ang daang matuwid ba ay ang daan kung saan hahayaan niyang magdusa ang kanyang anak? Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong ina, isang babaeng simple ngunit puno ng dignidad. Naalala niya ang lagi nitong sinasabi, "Anak, ang karangalan ay ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anong halaga." Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang pag-iisip. Hindi. Hindi niya ito gagawin. Hindi niya kayang itayo ang kinabukasan ng kanyang anak sa pundasyon ng kasinungalingan at pagnanakaw. Kahit pa itinaboy sila ng mundo, hindi niya itataboy ang sarili niyang konsensya. Dahan-dahan, isinara niya ang itim na bagahe. Ang desisyon ay pinal. Sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Mayroon na siyang gagawin. Mayroon na siyang patutunguhan. Muli niyang binuhat ang bagahe na ngayon ay tila mas mabigat dala ng bigat ng kanyang desisyon. Inayos niya ang pagkarga kay bituin at muling sumuong sa ulan. Naglakad siya, hindi na palayo sa nakaraan, kundi patungo sa isang bagay na tama. Ang bawat hakbang sa putikan ay mas may direksyon na ngayon. Ilang kanto pa ang kanyang nilakad bago niya natanaw ang isang maliit na ilaw. Ang ilaw ng presinto ng pulisya. Pagpasok niya, tumama sa kanya ang hangin mula sa lumang electric fan. Isang pulis na mukhang pagod at inaantok ang nag-iisang tao roon. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang itsura niya'y basang sisiw na may kargang may sakit na anak. Walang bakas ng interes sa mga mata nito. "Anong kailangan mo?" "Ineng?" tanong ng pulis. Ang boses ay magaspang. "Gusto ko lang po sanang i-surrender ito," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig pa rin dahil sa ginaw. Inilapag niya ang mabigat na bagahe sa ibabaw ng desk. Tumaas ang kilay ng pulis. "Ano yan?" "Napulot ko po sa daan. Sa daang pighati po." Bumuntong hininga ang pulis. Tila ba isa lang siyang abala. Tamad nitong binuksan ang bagahe. Ngunit sa isang iglap, ang pagkabagot sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang laman. Mabilis niyang kinuha ang pitaka, tiningnan ang ID at napamura ng mahina. Biglang nagbago ang tindig ng pulis. Mula sa pagiging pagod, naging alerto ito at puno ng respeto. "Sandali lang, miss. Umupo ka muna," sabi nito sa kanya. Ang tono ay ibang-iba na. Itinuro nito ang isang mahabang bangkong kahoy. Naupo si Hiraya, yakap-yakap pa rin si Bituin. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya ang pulis na nagmamadaling pumasok sa isang maliit na opisina. Kinuha nito ang telepono. Sinubukan ni Hiraya na huwag makinig, ngunit sa katahimikan ng presinto, malinaw niyang narinig ang bawat salita, kahit papabulong ito. "Opo, Don Alejandro. Nasa istasyon po namin ngayon." "Opo, kumpleto po lahat." Mukhang hindi ginalaw. Isang babae po ang nakapulot, kasama ang kanyang anak. Ang ulan ay isang pamilyar na tanawin mula sa bintanang salamin ng kanyang penthouse office. Mula sa ika-50 palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga alitap-tap na gumagapang sa basang aspalto ng Maynila. Para kay Don Alejandro Montesillo, ang unos ay hindi isang banta, kundi isang palabas. Isang magandang backdrop para sa isang baso ng mamahaling alak at sa malamig na katahimikan ng kanyang tagumpay. Umikot ang yelo sa kanyang baso, ang tanging tunog na sumisira sa katahimikan ng malawak na opisina. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng kapangyarihan mula sa mga painting na gawa ng mga pambansang alagad
ng sining hanggang sa mesang gawa sa iisang piraso ng nara. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pakiramdam ay nananatiling malamig. Walang laman. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir," may tawag po mula sa PNP Station 5. "Urgent daw po," sabi ng kanyang executive assistant sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Alejandro. Pulis? Anong kailangan nila sa kanya sa ganitong oras ng gabi? "Ipatch mo," maikli niyang utos. Isang magalang ngunit kinakabahang boses ang narinig niya. "Magandang gabi po, Don Alejandro. Pasensya na po sa abala. Mayroon po kasing nagsauli ng isang itim na bagahe dito sa presinto. Nakapangalan po sa inyo." Napatigil si Alejandro. Ang bagahe? Ang naiwan niya sa kotse kaninang hapon bago siya lumipat sa isa pang sasakyan dahil sa biglaang pagbabago ng schedule. Isang pagkakamaling dulot ng pagmamadali. Kumpleto ba ang laman? Malamig niyang tanong. Ang isip niya'y agad na tumakbo. Ito ba ay isang modus? Isang bitag para makahingi ng malaking rewardo, mas malala, para i-blackmail siya? "Opo, sir. Mukhang hindi po nagalaw. Nandito pa po ang lahat." Sa isang iglap, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang ngiti, isang pangako, isang pagtitiwala na sinuklian ng matinding kataksilan. Maraming taon na ang nakalipas. Ang karanasang iyon ang nagturo sa kanya na huwag basta-basta magtiwala. Ang mundo ay puno ng mga taong mapagkunwari, naghihintay lang ng pagkakataong makalamang. Ngunit may isang bagay sa bagaheng iyon na hindi matutumbasan ng pera. Isang maliit na bagay na naglalaman ng katibayan, ng hustisya na matagal na niyang hinintay. Ang bagay na yon ay hindi pwedeng mawala. Sino ang nakakita? Tanong niya. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Isang babae po, sir. Kasama ang anak niya. Nandito po sila ngayon. Isang babae at ang kanyang anak. Mas lalong naging kahina-hinala. Isang perpektong eksena para pukawin ang awa. Ngunit kailangan niyang makasiguro. Paparating na ako. Huwag ninyong paalisin. Ibinaba niya ang telepono at tumayo. Ang palabas sa kanyang bintana ay hindi na niya pinansin. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang naging nakakabingi. Habang ang kanyang mamahaling sasakyan ay humahawi sa daan, hinahampas ng malakas na ulan, hindi maalis sa isip ni Alejandro ang iba't ibang senaryo. Inihanda niya ang sarili sa anumang uri ng drama na madadatnan niya. Ngunit pagpasok niya sa maliit at masikip na presinto ng pulisya, ang lahat ng kanyang inasahan ay naglaho. Sa isang sulok, sa isang mahabang upuang kahoy, nakaupo ang isang babae. Ang kanyang damit ay luma at basang-basa. Puno ng putik. Yakap niya ng mahigpit ang isang batang natutulog na nakabalot sa manipis na kumot. Ang buhok ng babae ay nakatali ng simple, ngunit ang ilang hibla nito ay nakakalat sa kanyang mukha, basa dahil sa pinaghalong ulan at luha. Nag-angat ito ng tingin ng maramdaman ang kanyang pagdating. At sa sandaling iyon, nakita ni Alejandro ang kanyang mga mata. Wala roon ang kasakiman na kanyang inaasahan. Wala ang pagkukunwari. Ang nakita niya ay isang malinis, ngunit pagod na kaluluwa. Isang pares ng mga matang puno ng sakit, ng pag-aalala para sa batang karga-karga at isang uri ng dignidad na hindi nababagay sa basahan nitong itsura. Lumapit ang pulis, dala ang itim na bagahe. "Don Alejandro, heto na po." Hindi pinansin ni Alejandro ang pulis o ang bagahe. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa babae. Dahan-dahan siyang lumapit dito. "Ikaw ba si..." Hindi niya alam ang pangalan nito. Tumango ang babae. "Hiraya po." Mahina nitong sagot. Nang mga sandaling iyon, gumalaw ang bata sa kanyang mga bisig at umubo. Isang ubo na tuyo at hirap. Mabilis na hinawakan ni Hiraya ang noo ng anak at ang pag-aalala sa kanyang muka ay lalong tumindi. Napansin ni Alejandro ang pamumula ng pisngi ng bata.
Mataas ang lagnat nito. Dito na natapos ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang eksenang ito ay hindi isang drama. Ito ay totoo. Isang ina na mas pinili ang tama kaysa sa pangangailangan ng sariling anak na may sakit. Isang katapatan na sa panahon ngayon ay tila isang alamat na lamang. Tumayo ka. Utos niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid na itong di inaasahang damdamin. Dadalhin natin ang anak mo sa ospital. Nagulat si Hiraya. Po? Pero wala nang pero-pero. Halika na. Kinuha ni Alejandro ang bagahe mula sa pulis at walang sabi-sabing lumabas. Sumunod si Hiraya, gulat at hindi makapaniwala. Sa pribadong silid ng pinakamalapit na ospital, mabilis na naasikaso si Bituin. Sinabi ng doktor na mataas ang lagnat nito dahil sa impeksyon, ngunit mahuhuli ito kung naagapan. Matapos makainom ng gamot at makabitan ng suwero, mahimbing na itong natulog sa malinis at puting kama. Sa labas ng silid, sa may hallway, hinarap ni Alejandro si Hiraya. Nakatayo lang ito, nakatingin sa salamin ng pinto, tinititigan ang natutulog na anak. Salamat po, sabi ni Hiraya. Basag ang boses. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang laman ng bagaheng iyon ay malaking halaga. Alam mo ba yon? Tumango si Hiraya. Opo. Bakit hindi ka kumuha kahit kaunti lang para sa anak mo? Yumuko si Hiraya. Dahil po hindi akin. Isang sagot na simple, ngunit para kay Alejandro, ito ang pinakamabigat at pinakamakahulugang salita na narinig niya sa loob ng maraming taon. Tumango siya. Isang pinal na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isinauli mo sa akin ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Hayaan mong suklian ko yon. Magtrabaho ka para sa akin. Ang alok ni Don Alejandro Montecillo ay tila isang panaginip na napaka-imposibleng magkatotoo. Ngunit kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Hiraya ang kanyang anak na si Bituin, na mahimbing na natutulog sa isang malinis at malambot na kama, alam niyang lahat ay totoo. Ang amoy ng antiseptic sa silid ng ospital ay napalitan na ng amoy ng bagong pintura at malinis na linen sa isang maliit ngunit maayos na apartment unit. Ito raw ang pansamantala nilang tirahan, sabi ng assistant ni Don Alejandro kanina. Isang fully furnished na unit sa isang condominium na pag-aari rin pala ng kumpanya nito. Simple lang ang loob, may isang maliit na sala, kusina at isang kwarto. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang palasyo, isang santuaryo. Nang magising si Bituin, ang una nitong ginawa ay tumakbo-takbo sa sahig na makintab. Tumawa ito ng malakas, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Hiraya. Ang tawang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na tama ang naging desisyon niya sa gitna ng unos. Pinanood niya ang kanyang anak, at ang puso niya ay napuno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang kaba. Ngayong araw, ang una niyang araw sa trabaho sa Montecillo Foundation. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na gusaling salamin. Suot ang pinakadesente niyang bestida na ipinahiram sa kanya ng assistant ni Don Alejandro. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang balat. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay pawang mga propesyonal. Ang kanilang mga kasuotan ay mamahalin, ang kanilang mga lakad ay puno ng kumpiyansa. Ano naman ang gagawin ng isang tulad niyang hindi nakatapos ng kolehiyo sa lugar na ito? Miss De La Vega? Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya sa lobby. Ako po si Gina, isa sa mga staff ng foundation. Halika po, samahan ko kayo sa inyong pwesto. Sa loob ng opisina, mas lalo siyang nanliit. Ang lahat ay abala, may kausap sa telepono,
May mga nagtatype sa computer. Inilagay siya ni Gina sa isang maliit na cubicle. Ang trabaho niya raw sa simula ay simple lang, mag-organisa ng mga dokumento at tumulong sa mga basic na gawain. Sa unang ilang oras, halos hindi siya makagalaw. Bawat kilos niya ay maingat, takot na baka may magawa siyang mali. Nararamdaman niya ang mga tingin ng ibang empleyado. Hindi man nila sabihin, alam niyang pinagtatakhan ng mga ito kung sino siya at paano siya napunta roon. Nang tanghalian, mag-isa siyang kumain sa pantry, dala ang baon na inihanda niya kaninang umaga. Narinig niya ang bulungan ng dalawang babae sa kabilang lamesa. Siya raw yung bago, ang sabi, special hire daw ni Don Alejandro. Talaga? Bakit? Anong koneksyon niya? Mukha namang probinsyana. Nagkunwari si Hiraya na walang naririnig, ngunit ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso. Pinili niyang manahimik at tapusin na lang ang kanyang pagkain. Pagbalik niya sa kanyang pwesto, may kaunting kaguluhan sa receiving area ng foundation. Isang maliit na batang babae, marahil ay nasa 6 na taong gulang, ang umiiyak ng malakas. Isa ito sa mga batang ulila na tinutulungan ng kanilang foundation. Ayaw niya pong pumasok. Takot daw po siya. Sabi ng social worker na kasama nito. Sinubukan ng ilang staff na kausapin ng bata. Inaalok ito ng mga laruan at candy. Ngunit lalo lang itong umiyak. Mula sa kanyang cubicle, pinagmamasdan ni Hiraya ang eksena. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng bata. Isang takot na pamilyar sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa bata. Para maging kapantay nito, hindi niya ito tinitigan. Sa halip, kinuha niya ang isang pirasong papel at lapis mula sa kalapit na mesa at nagsimulang mag-drawing ng isang simpleng bulaklak. Napatigil sa pag-iyak ang bata. Napansin ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan, lumapit ito at sumilip. Ano yan? Tanong ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. Bulaklak. Mahinang sagot ni Hiraya. Hindi pa rin tumitingin sa bata. Paborito ko ang bulaklak. Ikaw? Umiling ang bata. Nagdrawing si Hiraya ng isang maliit na ibon sa tabi ng bulaklak. Ibon? Gusto mo ng ibon? Tumango ang bata. Iniabot ni Hiraya ang lapis at papel. Gusto mong subukan? Kinuha ng bata ang lapis at nagsimulang gumuhit sa tabi niya. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dating takot na bata ay tahimik nang nagdodrawing. Ang mga balikat nito ay hindi na tensyonado. Ang mga staff na nakapaligid ay napatingin sa kanya nang may paghanga. Hindi nila namalayan na mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag, sa pamamagitan ng isang security monitor, ay pinapanood silang lahat ni Don Alejandro Montesillo. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalangan ni Hiraya, ang paglapit nito sa bata, at ang tahimik na paraan nito ng pagpapakalma. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Isang ngingiting matagal nang hindi nasisilayan ng sinuman. Nang gabing iyon, pag-uwi ng lahat, mag-isang naiwan si Alejandro sa kanyang opisina. Kinuha niya ang itim na bagahe na sanhi ng lahat ng ito. Muli niya itong binuksan, tinitingnan ang laman. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng sapin nito. Isang bahagyang umbok. Gamit ang isang letter opener, maingat niyang sinira ang tahi sa gilid. Doon, sa isang lihim na kompartimento na halos hindi mo mapapansin, ay may isang maliit na bagay. Isang itim na USB flash drive. Kinuha niya ito, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Ilang sandali lang, lumabas ang mga folder sa screen. Binuksan niya ang isa. Naglalaman ito ng mga spreadsheet, mga kopya ng bank transfer at mga litrato. Habang binabasa niya ang mga pangalan at tinitingnan ang mga petsa ang kanyang muka, ay dahan-dahang nagbago.
Ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng isang matigas at malamig na tensyon. Ang mga numero at pangalan sa screen ng laptop ay tila mga aninong gumagalaw sa dilim, bumubuo ng isang masalimuot na web ng panloloko. Sa bawat pag-click ng mouse, mas lalong lumalalim si Alejandro sa isang mundo ng kasinungalingan na matagal na niyang pinaghihinalaan ngunit hindi mapatunayan. Mga ghost delivery, padded invoices, mga bank account sa ibang bansa. Lahat ng ebidensya ay naroon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Ricardo Valeriano. Ang pangalang iyon, para itong isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Si Valeriano ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Isang taong walang kaluluwa na gagawin ang lahat para sa kapangyarihan at pera. Isang malamig na agos ng alaala ang bumalik kay Alejandro, kasing lakas ng unos sa labas. 5 taon na ang nakalipas. Ang tawa ng kanyang asawang si Elena, ang huling nangiti nito sa kanya bago ito sumakay sa kotse. Papunta ito sa isang charity event, ang parehong advokasya na ipinagpapatuloy ngayon ng Montesillo Foundation. Ang sumunod na natanggap niya ay isang tawag sa telepono. Isang tawag na sumira sa kanyang mundo. Isang aksidente, isang 10-wheeler truck na nawalan umano ng preno sa isang madulas na kalsada. Ngunit alam ni Alejandro, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi yon isang simpleng aksidente. Ilang linggo bago yon, si Elena, na isa ring mahusay na abogada, ang nakadiskubre ng mga anomalya sa isang kumpanyang nais bilhin ni Valeriano. Binalaan siya ni Elena. Sinabi nitong may mali, may itinatagong krimen, at pagkatapos, nawala na siya. Kasama niya, nawala na rin ang anumang ebidensya na hawak nito. Hinanap ni Alejandro ang hustisya, ngunit ang pera at impluensya ni Valeriano ay masyadong makapangyarihan. Walang lumabas sa investigasyon. Ang kaso ay isinara. Ngayon, ang hustisyang yon ay nasa anyo ng isang maliit na USB flash drive. Ang mga files sa loob ay nagpapatunay na sinadyang binangkrap ni Valeriano ang kumpanyang yon para mabili niya sa pinakamababang halaga. Ang driver ng truck na bumangga kay Elena ay kapatid pala ng isa sa mga tauhan ni Valeriano na biglang nagkaroon ng malaking pera sa bangko 1 linggo matapos ang insidente. Hindi ito direktang patunay ng pagpatay, ngunit isa itong malinaw na sinulid na nag-uugnay sa lahat ng pangyayari. Ito ang pako na magbabaon kay Valeriano sa hukay. Napailamo si Alejandro. Paanong napunta ang USB na ito sa bagaheng iyon? Naalala niya. Mayroon siyang source, isang accountant sa kumpanya ni Valeriano na kinokonsensya na. Dapat sana ay magkikita sila ng palihim sa araw na yon. Ngunit hindi ito sumipot. Marahil ay natakot ito. Marahil, sa huling sandali, sa halip na harapin siya, itinago na lang nito ang USB sa lihim na bulsa ng kanyang bagahe. Umaasang siya mismo ang makakadiskubre nito. Isang plano na halos pumalpak dahil sa isang simpleng pagkakamali. Ang pag-iwan niya ng bagahe sa maling kotse. At doon pumasok si Hiraya. Kung ibang tao ang nakapulot ng bagaheng iyon, siguradong ang pera lang ang kukunin at itatapon na ang lahat. Ang USB, kasama ang hustisya para kay Elena, ay mananatiling nakalibing sa putik ng daang pighati. Ngunit hindi ibang tao ang nakakita. Si Hiraya de la Vega ang nakakita. Isang babaeng nasa dulo na ng kanyang pag-asa, basang-basa sa ulan, may kargang anak na may sakit. Isang babaeng mas may karapatang gamitin ang perang yon kaysa kanino man. Pero hindi niya ginawa. Sa gitna ng kadiliman ng kasakiman at krimen na kanyang tinitingnan sa screen, ang imahe ng katapatan ni Hiraya ay tila isang nakakasilaw na liwanag. Binuksan ni Alejandro ang isa pang window sa kanyang computer at hinanap ang 201 file ng mga empleyado ng foundation. Nakita niya ang pangalan ni Hiraya. Nag-click siya.
Lumabas ang simpleng 2x2 picture nito. Walang kolorete, ang buhok ay nakatali lang, ngunit ang mga mata ay nangungusap. Mga matang nakakita na ng matinding kalungkutan, ngunit hindi nawalan ng dangal. Hindi lang pasasalamat ang naramdaman niya para sa babae. Ito ay isang malalim na paghanga, isang paggalang. Sa isang iglap, naintindihan niya. Hindi lang basta isang mabuting tao si Hiraya. Siya ang naging instrumento ng tadhana para ibigay ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanyang yumaong asawa. Ngunit kasabay ng realisasyong ito ay isang malamig na takot. Kung malalaman ni Valeriano na ang ebidensyang ito ay nasa kamay na niya, gagawin nito ang lahat para mabawi ito o patahimikin ang sino mang may kinalaman dito. At kasama doon, ang babaeng nagsauli ng bagahe. Agad na kinuha ni Alejandro ang kanyang telepono at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng kanyang security team. "Miguel," sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng utos. "May ipapagawa ako sa'yo. Importante ito." "Ano po iyon, sir?" "May bago tayong empleyado sa foundation, Hiraya de la Vega. Alamin mo lahat ng tungkol sa kanya. At simula ngayon, gusto kong maglagay ka ng tao para bantayan siya at ang kanyang anak." "Bantayan, sir? May banta po ba sa kanila?" "Wala pa sa ngayon," sagot ni Alejandro, ang mga matay nakatitig sa litrato ni Hiraya sa screen. "Pero ayokong magkaroon. Bantayan ninyo sila. 24/7. Huwag kayong magpapahalata. Gawin ninyo ang lahat, kahit anong halaga, para masigurong ligtas sila." Samantala, sa Baryo Pulang Lupa, sa isang maliit at nangungupahang apartment na amoy luma at desperasyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa manipis na pinto. "Buksan ninyo to, mga Galardo! Alam naming nandyan kayo. Bayaran ninyo ang utang ninyo." Nagtago si Doña Imelda sa likod ng kanyang anak na si Rico, nanginginig sa takot. "Ano ang gagawin natin, Rico?" Halos pabulong niyang tanong. Namumutla si Rico, nakatingin sa pinto na tila ba anumang oras ay guguho ito. "Hindi ko alam, nasaan na yung babaeng yon? Yung mayaman mong nobya? Hindi ba't sabi mo ay tutulungan niya tayo?" Napayuko si Rico at isang tunog na tila hikbi ang kumawala sa kanya. "Rico?" "Wala na siya, ma," sabi ni Rico, ang boses ay basag. "Umalis na siya. Dinala niya ang lahat ng pera. Lahat ng ipinuhunan natin sa kanya. Niloko niya tayo." Napatakip ng bibig si Doña Imelda, ang kanyang mga matay nanlalaki sa katotohanang unti-unting lumulunod sa kanya. Ang huling pag-asa nila, ang perang inutang nila sa kung sino-sino para ipuhunan, ay naglaho na. Wala nang natira. Wala na lahat. Bulong ni Rico. Bangkarote na tayo. Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw ay unti-unting hinuhulma ang bagong buhay para kay Hiraya at Bituin. Hindi na siya ang babaeng basang sisiw na pumasok sa gusali ng Montecillo Foundation. Ngayon, ang bawat pagbati niya sa mga kasamahan ay may kasama ng ngiti. Ang kanyang husay sa pakikitungo sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga bata, ay napapansin na ng lahat. Ang dating mga bulungan ay napalitan na ng paggalang. Si Bituin naman ay mabilis na nagpalakas. Ang kanyang mga pisngi ay mabilog na muli at ang kanyang mga tawa ay laging nagpupuno sa kanilang maliit na apartment tuwing uuwi si Hiraya mula sa trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakakaramdam si Hiraya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay may kasamang kakaibang pagtibok ng puso, lalo na kapag nasa malapit si Don Alejandro Montecillo. Hindi na ito ang malayong bilyonaryo na nakikita niya sa TV. Sa araw-araw, nakikita niya ang ibang bahagi nito. Ang pagiging seryoso sa trabaho, ang pagiging patas sa mga empleyado, at higit sa lahat, ang hindi inaasahang kabaitan na paminsan-minsan ay sumisilip mula sa formal nitong anyo. Isang hapon, kinailangan niyang mag-overtime para tapusin ang isang report.
Isinama niya si Bituin na tahimik lang na naglalaro sa isang sulok ng pantry. Nang pauwi na sila, nadaanan nila ang opisina ni Don Alejandro na bukas pa. "Ma-chess!" Turo ni Bituin sa isang maliit na mesa sa receiving area ng executive floor kung saan may nakasetup na chessboard. "Anak, gabi na. Uwi na tayo," malumanay niyang sabi. "Just one game." Ang boses na yon ay hindi nanggaling kay Bituin. Nanggaling ito kay Don Alejandro na kadarating lang mula sa isang meeting. Ang mukha ay bahagyang pagod. Ngumiti ito ng bahagya kay Bituin. "Marunong ka?" Umiling si Bituin, pero ang mga mata nito ay kumikinang sa interes. "Halika, tuturuan kita." Naupo si Don Alejandro sa isang silya, tinapik ang silya sa tapat niya. Walang pag-aalinlangang umupo roon si Bituin. At sa sumunod na kalahating oras, nakatayo lang si Hiraya sa gilid, tahimik na pinapanood ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Ang makapangyarihang Don Alejandro Montecillo na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay buong pasensyang ipinapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata kung paano gumalaw ang isang pawn. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay marahan habang itinuturo ang bawat pyesa. Nakita ni Hiraya ang paglambot ng mga mata nito, ang pagkawala ng guhit ng tensyon sa kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Don Alejandro, siya ay si Alejo. Isang lalaking may mabuting puso. Isang init ang gumapang sa dibdib ni Hiraya. Isang damdaming hindi niya mapangalanan. Ang mga ganitong sandali ay unti-unting nadaragdagan. May mga gabing sabay silang mag-o-overtime. At sa gitna ng katahimikan ng opisina, magbabahaginan sila ng kape at simpleng kwentuhan. Nalaman niya ang tungkol sa pangarap ng yumaong asawa nito para sa foundation at naibahagi naman niya ang simpleng buhay niya sa probinsya ng amihan bago siya ikasal. Sa bawat kwento, nararamdaman niyang unti-unting natitibag ang pader na nakapalibot sa lalaki at kasabay nito, ang pader na itinayo niya sa sarili niyang puso. Ang lahat ay nagbago isang Sabado ng hapon. Mayroong isang maliit na family day event, ang foundation na ginanap sa isang hardin. Habang masayang naglalaro ang mga bata, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkagulo ang lahat, nag-uunahan sa paghahanap ng masisilungan. Karga ni Hiraya si Bituin, sinusubukang protektahan ito mula sa pagkabasa. Nang bigla, isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanila. Napalingon siya. Si Alejandro. Nakatayo ito sa tabi niya, hawak ang payong. Ang isang balikat ay nababasa na para lang masigurong hindi sila maulanan. Ang eksena ay isang malupit, ngunit magandang kabalintunaan. Ang parehong ulan, ang parehong unos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa, hindi siya itinaboy. Mayroon siyang tagapagtanggol. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng payong, sa gitna ng malakas na ulan, tila huminto ang mundo. Ang nakikita niya sa mga mata nito ay hindi awa, kundi isang malalim na pag-aalala. Isang uri ng pagtingin na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ang puso ni Hiraya ay kumabog ng napakabilis. Ito na ba yun? Ang tinatawag nilang kilig? Ngunit mas malalim pa rito. Ito ay isang pakiramdam ng kaligtasan, ng pagiging buo. Hindi nila namalayan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang tolda, isang photographer mula sa isang online gossip magazine ang nakatutok sa kanila. Nakita nito ang lahat, ang pagiging maginoo ng bilyonaryo, ang paraan ng pagtingin nito sa simpleng babae, ang kislap sa kanilang mga mata. Isang perpektong kwento. Click! Kinunan niya ang litrato. Nang gabing iyon, matapos maihatid ni Alejandro sa kanilang apartment, hindi mapakali si Hiraya. Ang pakiramdam ng pagiging malapit nila sa ilalim ng payong ay nakatatak pa rin sa kanyang balat. Nalilito siya. Ano ba talaga ito?
Isang simpleng kabaitan lang ba ng isang amo sa kanyang empleyado? O mayroon ng mas malalim na kahulugan? Habang nag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Gina, ang katrabaho niya. "Hira, nakita mo na ba to?" Kasunod nito ay isang link. Dahan-dahan niya itong pinindot. Bumungad sa kanya ang isang artikulo. At sa itaas nito, isang malaking litrato. Ang litrato nila ni Alejandro sa ilalim ng payong. Malinaw na malinaw ang pagtingin nito sa kanya. At ang headline sa ibabaw nito ay tila isang dagundong na mas malakas pa sa kulog kanina. "Bilyonaryong biyudo, Don Alejandro Montesillo, may bago na bang tinitibok ang puso?" Ang amoy sa loob ng maliit na apartment ay pinaghalong luma at desperasyon. Ang pintura sa mga dingding ay nagbabalat na. At ang iisang bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng isang maputla at malungkot na liwanag. Ito ang kanilang bagong mundo. Ito ang kanilang kulungan. Sa labas, muling narinig ang malalakas na katok. Halos gibain na ang manipis na pinto. "Hoy, Imelda! Lumabas ka dyan! Magbayad ka!" Napayakap si Doña Imelda sa sarili, nanginginig sa isang sulok. Ang dating matapang at palalong Doña ay isa na ngayong daga na nagtatago sa kanyang lungga. Sa kanyang tabi, nakaupo sa sahig si Rico, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang dating makisig niyang anak ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Kasalanan ito lahat ng babaeng yon. Bulong ni Imelda, ang boses ay puno ng kamandag. Ang malas na dala niya, hindi na umalis. Nakakapit pa rin sa atin. Hindi sumagot si Rico. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ng babaeng nanloko sa kanya at ang mga banta ng mga taong pinagkakautangan nila. Nang tumigil ang mga katok, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Sa katahimikang yon, kinuha ni Rico ang kanyang mumurahing cellphone. Nag-scroll siya ng walang gana. Isang paraan para takasan ang masakit na katotohanan. At doon niya nakita isang article mula sa isang sikat na gossip website. Nananakit ang headline sa mata. At ang litratong yon. "Ina," sabi niya, ang boses ay garalgal. "Ano?" Singal ni Imelda, iritado. Hindi sumagot si Rico. Sa halip iniabot niya ang telepono sa ina. Kinuha ito ni Imelda. Una, nakita niya ang litrato. Si Hiraya, mukhang simple, ngunit may kakaibang ganda. Nakasilong sa isang payong na hawak ng isang makisig at makapangyarihang lalaki. Ang paraan ng pagtingin ng lalaki kay Hiraya, iyon ay isang tingin ng pag-aalaga, ng paghanga. At pagkatapos ay nabasa niya ang pangalan, Don Alejandro Montesillo. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Imelda. Isang galit na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa ang biglang sumiklab. Ahas! Manggagamit! Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kaya pala ang kapal ng mukha niyang umalis. Nakahanap na pala siya ng malaking isda na mabibingwit. Ang yaman na dapat ay para sa atin, sa pamilya natin. Sa'yo, Rico, inagaw niya. Itinapon niya ang telepono sa sahig. Habang tayo naghihirap dito, nagpapakasasa siya sa pera ng matandang iyon. Ang swerte na dapat ay sa atin, dinala niya sa iba. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nag-angat ng tingin si Rico. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng isang sunod-sunurang anak. Ang mga iyon ay mata ng isang taong wasak, isang taong wala ng pakialam. Hindi niya kasalanan, mahina niyang sabi. Napatigil si Imelda. Ano ang sabi mo? Ang sabi ko, hindi niya kasalanan. Ulit ni Rico. Mas malakas na ngayon. Tumayo siya at hinarap ang kanyang ina. Hindi niya kasalanan na naniwala ka sa isang huwad
na manghuhula na nagsabing malas siya. Hindi niya kasalanan na isinugal mo ang natitira nating pera. Hindi niya kasalanan na naging sakim ka. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At higit sa lahat, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagsisisi. Hindi niya kasalanan na naging duwag ako, na hinayaan kitang itaboy ang sarili kong asawa at anak sa gitna ng ulan. Kasalanan mo to, Ma. Ating kasalanan to. Hindi kanya. Natulala si Doña Imelda, ang kanyang anak, ang kanyang sunod-sunurang si Rico. Ay sinisisi siya. Ang katotohanan sa mga salita nito ay tila 1,000 karayom na tumusok sa kanyang pagkatao. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang galit ay napalitan ng isang nakakalamig na takot. Ang takot na nag-iisa na lang talaga siya. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang galit ay nawala. Napalitan ng isang kahabag-habag na itsura. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Rico, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig, sa harap mismo ng kanyang naguguluhang anak. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Patawarin mo si Mama, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera, sa takot. Tama ka. Ako ang may kasalanan ng lahat. Gulat si Rico. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang ina na ganito. Mahina. Nagsusumamo. Ma, tumayo ka dyan. Hindi, sabi ni Imelda. Lalong hinigpitan ng hawak. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Alam ko, napakalaki ng kasalanan ko. Pero anak kita. At mahal na mahal kita. Ayokong makita kang nagkakaganito. Tumingala siya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanyang itsura ay isang perpektong larawan ng isang nagsisising ina. Isang perpektong pag-arte. May pag-asa pa, anak. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. May isang tao pa na pwedeng tumulong sa atin. Isang taong may mabuting puso. Kumunot ang noo ni Rico. Sino? Tinitigan siya ni Imelda ng diretso sa mata. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Si Hiraya. Umiling si Rico. Hindi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, kaya nga tayo hihingi ng tawad. Putol ni Imelda. Luluhod tayo kung kinakailangan. Magmamakaawa tayo. Mabait si Hiraya, Rico. Alam nating pareho yan. Hindi niya tayo matitiis, lalo na kung makikita niyang nagsisisi na talaga tayo. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Kailangan nating kunin ang tulong ni Hiraya. Siya lang ang pag-asa natin. Ang balitang kumalat online ay naging parang isang maliit na buhawi sa loob ng opisina. Sa umaga pagkatapos mailathala ang artikulo, ang bawat pagdaan ni Hiraya sa hallway ay sinasalubong ng mga tingin at bulungan. Mayroong mga matang nang uusisa, mayroong naiinggit, at mayroon ding mga ngiting, tila may pahiwatig. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang lahat, itinuon ang sarili sa trabaho. Ngunit hindi niya maikakaila ang epekto nito sa kanya. Ang larawan, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Alejandro sa ilalim ng payong ay nakatatak sa kanyang isipan. Nagdulot ito ng isang mainit na kilig, ngunit kasabay nito ay isang malaking takot. Masyadong mabilis, masyadong mataas. Paano kung mahulog siya? Nang hapong iyon, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, tumawag si Alejandro sa kanyang intercom. Hiraya, can you come to my office for a moment? Ang boses nito ay kalmado, gaya ng dati. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang kumabog. Ito na ba yon? Pag-uusapan na ba nila ang tungkol sa balita? Naglakad siya patungo sa executive floor.
Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Pagpasok niya sa opisina, nakatayo si Alejandro malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. "Sir?" Mahina niyang tawag. Humarap ito. Walang mababakas na kahit anong emosyon sa mukha nito. "I trust you've seen the news." Tumango si Hiraya, hindi makapagsalita. "I've already had my legal team contact the publisher. They will issue a retraction and a public apology tomorrow." Sabi nito sa isang business-like na tono. "I apologize for the unnecessary attention this has brought you. It won't happen again." Ganun lang? Isang problema na kailangang ayusin? Isang abala? Biglang nakaramdam ng kirot si Hiraya. Marahil ay imahinasyon niya lang pala ang lahat. Marahil ay wala talagang ibig sabihin ang mga tingin na yon. Isa lang siyang empleyado na kailangang protektahan ang reputasyon. "Naiintindihan ko po," sabi niya. Pinipilit na huwag ipakita ang pagkadismaya sa kanyang boses. "Salamat po." Akmang tatalikod na siya para umalis nang muling magsalita si Alejandro. "Hiraya." Napatigil siya. Sa pagkakataong ito, ang boses nito ay iba. Mas malambot. What the picture showed. It wasn't wrong. Napalingon siyang muli. Nakatingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, ang pader na laging nakapalibot dito ay tila nagkaroon ng siwang. Ang mga mata nito ay nangungusap, puno ng isang damdaming hindi na nito sinusubukang itago. Ngunit bago pa man may masabi ang sino man sa kanila, biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Alejandro. Sinagot ito ng kanyang sekretarya. "Sir, I'm sorry to interrupt but there are 2 people in the lobby demanding to see Miss Della Vega. They say they are her family." Kumunot ang noo ni Alejandro. Family? Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Pamilya? Wala siyang ibang pamilya kundi si Bituin. Maliban na lang kung hindi maaari. Nang gabing iyon, sa parking lot ng gusali, habang papunta si Hiraya sa kotseng ipinagagamit sa kanya ng kumpanya, 2 anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang kanyang puso ay halos malaglag sa takot. Si Rico at si Doña Imelda. Ang itsura nila ay malayong-malayo sa huli niyang pagkikita. Ang damit ni Doña Imelda ay luma. Ang mukha ay humpak at puno ng mga linya ng pag-aalala. Si Rico ay payat. Ang dating kumpiyansa ay ganap ng naglaho. "Hiraya!" Nagsusumamong tawag ni Rico. Napaatras si Hiraya, ang alaala ng gabing itinaboy siya, ang ulan, ang lagnat ni Bituin, ang masasakit na salita, ay bumalik na parang isang alon. "Anong ginagawa ninyo dito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. At doon, sa gitna ng malamig na semento ng parking lot, sa ilalim ng liwanag ng mga poste, isang bagay na hindi ka pani-paniwala ang nangyari. Lumuhod si Doña Imelda. Napakapit ito sa laylayan ng bestida ni Hiraya. Ang mukha ay basang-basa na ng luha. "Patawarin mo kami, Hiraya. Patawarin mo ako." Sigaw nito, ang boses ay puno ng paghihinagpis. "Nagkamali ako. Naging masama akong biyenan sa'yo. Isang halimaw. Patawarin mo ako. Parang awa mo muna." Gulat na gulat si Hiraya. Hindi siya makagalaw. Ito ba ang parehong babae na tumawag sa kanyang malas at itinulak siya palabas sa gitna ng unos? "Ma, tumayo ka dyan," sabi ni Rico, na lumuhod na rin sa tabi ng ina. Tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hiraya, nagsisisi na kami. Lalo na ako. Ako dapat ang nagprotekta sa inyo ni Bituin, pero naging duwag ako. Araw-araw, gabi-gabi, binabangungot ako sa ginawa ko. Patawarin mo sana ako." Ang kanilang itsura, ang kanilang mga salita, ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Hiraya. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay biglang nakipaglaban sa isang damdaming hindi niya inaasahan. Awa. Wala na kaming matakbuhan. Pagpapatuloy ni Doña Imelda. "Niloko kami. Naubos ang lahat ng pera namin.
Pinagtataguan namin ang mga nagpapautang. Hiraya, ikaw na lang ang pag-asa namin. Tulungan mo kami. Parang awa mo na. Nakatitig lang si Hiraya sa kanila. Ang isip ay gulong-gulo. Totoo ba ito? O isa na namang pag-arte? Ngunit ang desperasyon sa kanilang mga mata ay mukhang tunay. Nang akmang magsasalita na siya, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumutol sa tensyon. I think that's enough. Lumingon silang lahat. Nakatayo doon si Alejandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa likod niya ay 2 security guard. Lumapit siya at marahang tumayo sa pagitan ni Hiraya at ng mag-inang Galardo. Tila isang pader na poprotekta sa kanya. Tinitigan niya ng masama ang 2 nakaluhod. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang sagot ay hindi. Tumingin siya sa mga guard. Ilabas ninyo sila at siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakalapit sa gusaling ito. Pagkatapos, lumingon siya kay Hiraya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Bago pa makakilos si Hiraya, marahan itong hinawakan ng braso niya. Let's go. I'll take you home. Ang biyahe ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig sa loob ng mamahaling sasakyan ay ang ritmikong paghampas ng windshield wiper laban sa ambon at ang mahinang paghikbi na pilit itinatago ni Hiraya. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, ngunit alam ni Alejandro na ang isip nito ay malayo, pabalik sa masakit na eksena sa parking lot kanina. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Isang kumukulong galit ang nananalaytay sa kanyang mga ugat para sa 2 taong yon. Sa ina na walang puso at sa asawang duwag. Ngunit mas nangingibabaw ang isang damdamin, ang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng katabi niya. Ang babaeng sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ay nanatiling buo ang karangalan. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Are you okay? Tanong niya. Binasag ang katahimikan. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito, ngunit hindi ito lumingon. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa mga sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang itago ang lahat. Hindi na niya kayang manatili sa likod ng pader ng pagiging isang amo. Para maintindihan ni Hiraya kung bakit ganito na lang ang pag-aalala niya, kailangan nitong malaman ng lahat. Ang buong katotohanan. Sa halip na lumiko patungo sa kondominium ni Hiraya, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Hindi kita ihahatid sa inyo. Sabi niya sa isang kalmadong boses. I'm taking you to my home. Doon lang ito lumingon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Ngunit wala na itong sinabi. Marahil ay alam nitong wala ng saysay ang pagtutol. Ang bahay ni Alejandro ay isang testamento sa kanyang yaman, malawak, moderno, at napapalibutan ng isang malaking hardin. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may isang aura ng kalungkutan, isang lugar na matagal nang hindi napupuno ng tawa. Pinaupo niya si Hiraya sa isang malambot na sofa sa sala at binigyan ng isang basong tubig. Umupo siya sa tapat nito, hindi masyadong malapit. Binibigyan ito ng espasyo. Hiraya, may mga bagay na kailangan mong malaman. Panimula niya. Mga bagay na makakapagpaliwanag kung bakit ako ganito. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato sa ibabaw ng isang side table. Ang litrato ng isang magandang babae na may matamis na ngiti. Ang kanyang yumaong asawa, si Elena. Kinuha niya ito at ipinakita kay Hiraya. Ito si Elena, ang asawa ko. 5 taon na siyang wala. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa pagsambit ng pangalan nito. Ang opisyal na report, isang vehicular accident. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ibinubuhos ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Mayroon siyang nadiskubring anomalya laban sa isang makapangyarihang tao, isang karibal ko sa negosyo.
Bago niya nailabas ang ebidensya, na aksidente siya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Hiraya. Mula noon, naging mas maingat ako. Naging mas mapagduda sa lahat ng tao. Itinayo ko ang mga pader na ito sa paligid ko dahil ang pagtitiwala ang pumatay sa asawa ko. Ibinalik niya ang litrato sa mesa. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pinakamabigat na bahagi. Ang bagaheng napulot mo noong gabing iyon, hindi lang pera ang laman noon, may isang bagay sa loob nito. Isang US. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa ebidensya laban kay Ricardo Valeriano, kung paanong ang laman ng USB ang tanging susi para sa hustisyang matagal na niyang hinahanap para kay Elena. Ang katapatan mo, Hiraya, hindi mo lang isinauli ang pera, isinauli mo sa akin ang pag-asa. Ibinigay mo sa akin ang pagkakataong tapusin na ang laban na sinimulan ng asawa ko. Tumingin siya sa mga kamay nito na nanginginig. Kaya naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit kailangan kitang protektahan? Dahil sa ginawa mo, naging bahagi ka na rin ng panganib. Nakatitig lang si Hiraya, tila sinusubukang iproseso ang lahat ng narinig. Isang kwento ng pag-ibig, kataksilan, at panganib na malayong-malayo sa simple niyang buhay. Tumayo si Alejandro at lumapit. Lumuhod siya sa harap nito para maging magkapantay ang kanilang mga mukha. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Pero hindi lang yun ang dahilan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong na. Hindi lang pasasalamat, hindi lang obligasyon na protektahan ka. Ang mga pader ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay si Alejo, isang lalaking nagmamahal. Ang nangyari sa opisina kanina, ang sinabi ko tungkol sa litrato, totoo iyon. Sa loob ng 5 taon, isinara ko ang puso ko. Akala ko, hindi na ako muling makakaramdam. Ngunit dumating ka. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. Hiraya, hindi lang pasasalamat ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Ang 3 salitang yon ay lumutang sa hangin, puno ng bigat, ng katotohanan, ng lahat ng panganib at pangako na dala nito. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Hiraya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito, hindi na dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa bigat ng kasalukuyan. Ang lahat ay masyadong mabilis, masyadong mabigat. Ang pag-amin, ang panganib, ang pag-ibig. Umiling ito ng marahan, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Masyadong mabigat, Alejo. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang mga salita ni Alejandro, mahal kita, ay umaling-awngaw sa isipan ni Hiraya buong gabi. Hindi siya nakatulog. Ang bigat ng kanyang nakaraan at ang bigat ng isang bagong kinabukasan ay tila nagbabanggaan sa loob ng kanyang puso. Isang kinabukasan na may kasamang pag-ibig, ngunit mayroon ding panganib. Isang nakaraan na bumalik para muling maningil. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi siya maaaring sumulong hanggat hindi niya isinasara ang pinto ng kahapon. At ang pagsasara sa pintong yon ay hindi magagawa ni Alejandro para sa kanya. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Habang pinagmamasdan ang natutulog na si Bituin, ang kanyang munting bituin, nahanap niya ang lakas na kanyang kailangan. Hindi na siya ang babaeng duwag at palaging nagpapaapi. Ang mga pagsubok ay nagpatatag sa kanya. Ang pagmamahal ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng tapang. Tinext niya si Alejandro. Kailangan ko silang kausapin. Ako lang. Para sa akin ito. Ilang sandali lang dumating ang sagot. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka. Just call me if you need anything. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang pag-unawa nito, ang pagbibigay nito ng espasyo, ay mas matamis pa sa kahit anong salita. Tinawagan niya si Rico at sinabing magkita sila. Hindi sa isang mamahaling lugar,
Hindi rin sa isang madilim na eskinita. Pinili niya ang isang lugar na tahimik at sagrado. Sa labas ng lumang simbahan sa kanilang bayan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nauna siyang dumating. Ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ang simbahan kung saan siya bininyagan, kung saan siya minsang nangarap na ikasal. Ngayon, ito ang magiging saksi sa kanyang paglaya. Maya-maya, dumating na si Rico at Doña Imelda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at kaunting pag-asa. Lumapit sila, ngunit hindi na kasing lakas ng loob tulad ng dati. Hiraya, panimula ni Rico. Itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay, isang hudyat, para tumigil ito. "Huwag na kayong magsalita," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Walang bahid ng galit, walang bahid ng pait. "Nandito ako para sabihin sa inyo ang aking desisyon." Tinitigan niya si Doña Imelda, ang babaeng minsan niyang tinuring na pangalawang ina. "Naaalala ko pa po nung una ninyo akong nakilala. Sabi ninyo, para akong sariwang hangin sa buhay ni Rico. Pero nang dumating ang mga pagsubok, ang sariwang hangin na iyon ay naging isang unos sa paningin ninyo." Yumuko si Doña Imelda, hindi makatingin. Binaling niya ang tingin kay Rico, ang lalaking minsan niyang pinangako ang mamahalin habang buhay. "At ikaw, Rico, naniwala ako sa mga pangarap mo. Naniwala ako sa mga pangako mo. Ngunit sa gabing pinakailangan ko ng iyong proteksyon, tinalikuran mo kami ng anak mo." Ang katahimikan mo noong gabing iyon, iyon ang pinakamasakit na salitang narinig ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Rico. Nagpatuloy si Hiraya. "Nandito kayo para humingi ng tulong, para humingi ng pera. Pero hindi pera ang solusyon sa problema ninyo. At lalong hindi ako." Ang pag-asa sa mukha ng mag-ina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na desperasyon. "Ngunit hindi rin ako nandito para maghiganti," dagdag niya, at ang mga salita ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim nilang mga mukha. Ang galit ay parang lason. Matagal ko itong dinala sa puso ko, pero ayoko nang inumin pa ang lason na yan. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay nagmumula sa isang lugar ng kapayapaan na ngayon niya lang natagpuan. "Pinapatawad ko na kayo." Natigilan si Rico at Doña Imelda. "Pinapatawad ko kayo." Ulit niya, mas malinaw, mas buo. Itinuturo sa atin ng Diyos ang pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat kayong patawarin, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan, dahil kailangan ng puso kong gumaling. Hindi ko kayo bibigyan ng pera. Ang pagbangon mula sa pagkakamali ay isang laban na kayo mismo ang kailangang harapin. Ngunit ibinibigay ko sa inyo ang aking kapatawaran ng buong buo at walang hinihintay na kapalit. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Sana, sa pagpapatawad na ito, mahanap din ninyo ang daan pabalik sa tama. Pagkasabi nito, tumalikod na si Hiraya. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa kanila ay isang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib na tila isang malaking tinik ang sa wakas ay nabunot. Habang naglalakad siya sa landas palabas ng simbahan, natanaw niya ang isang pamilyar na itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Nang makalapit siya, bumukas ang pinto. Si Alejandro. Hindi ito nagsalita. Wala itong sinabi tungkol sa nangyari. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at paghanga. Tahimik nitong binuksan ang pinto ng pasahero para sa kanya. Pumasok si Hiraya sa loob. Nang umikot si Alejandro at umupo sa driver's seat, marami itong hinawakan ng kanyang kamay. "Tapos na," bulong ni Hiraya. "Alam ko," sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng init.
Welcome to your new beginning. At magkasama, pinaandar nila ang sasakyan, papalayo sa mga anino ng kahapon at patungo sa isang kinabukasang sila na ang magsusulat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay naghilom sa mga sugat at nagpatibay sa mga pundasyong muling itinayo. Ang dating maliit at pansamantalang apartment ay napalitan na ng isang tunay na tahanan, ang bahay ni Alejandro, na ngayon ay hindi na malamig at malungkot, kundi puno na ng init at ng matamis na tawa ng isang bata. Ang amoy ng sinangag at kape ang laging gumigising kay Hiraya tuwing umaga. Sa kanilang malaking dining table, ang pamilyar na eksena ay laging nagpapangiti sa kanya. Si Alejandro, na nakasuot ng simpleng t-shirt sa halip na mamahaling suit, ay matiyagang naglalagay ng kanin sa plato ni Bituin. "Papa Alejo, more hotdog please," masayang sabi ni Bituin. Ang mga pisngi nito ay mabilog na at ang mga mata ay puno ng sigla. "Of course, champ," nakangiting sagot ni Alejandro. Ginugulo ang buhok ng bata. Pinapanood sila ni Hiraya mula sa kusina. Hawak ang isang pitsel ng orange juice. Ang puso niya ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Magkasama, masaya, at buo. Ito ang pangarap na ipinagdasal niya noon. Isang pangarap na natupad sa paraang hindi niya inaasahan. Ang balita tungkol sa pagkahuli kay Ricardo Valeriano ay naging headline sa lahat ng dyaryo 2 buwan na ang nakalipas. Ginamit ni Alejandro ang ebidensya mula sa USB para isampa ang kaso. Bagamat hindi direktang napatunayan ang pagkakasangkot nito sa pagkamatay ni Elena, ang mga kaso ng economic sabotage at fraud ay sapat na para ikulong ito sa loob ng napakatagal na panahon. Ang hustisya, sa wakas, ay nakamit. Sa Montesillo Foundation, si Hiraya ay hindi na lang isang simpleng staff. Dahil sa kanyang dedikasyon at likas na galing sa pakikitungo sa mga tao, siya ay na-promote bilang pinuno ng Community Outreach Program. Ang kanyang mga proyekto ay nagbigay ng bagong buhay sa foundation at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Ngayong gabi ay ang taunang gala night ng foundation, isang malaking pagtitipon para pasalamatan ang mga donor at ipagdiwang ang mga tagumpay ng taon. At ngayong gabi, isa si Hiraya sa mga pararangalan. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanilang silid. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng Filipiniana gown. Ang kulay nito ay cream, na lalong nagpalitaw sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Sa isang mababang tinapay, pinalamutian ng ilang butil ng perlas. Hindi na ito ang Hiraya na basahan at puno ng putik. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang parehong kaluluwa. Isang kaluluwang pinatatag ng panahon. Lumapit si Alejandro mula sa likuran. Ang mga braso nito ay yumakap sa kanyang baywang. Nakasuot ito ng formal na barong Katagalog at ang wangis nito ay nag-uumapaw sa dangal. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at sabay nilang tiningnan ang kanilang refleksyon. "You look beautiful." Bulong nito, ang boses ay puno ng paghanga. "Pero alam mo, mas maganda ka noong una kitang nakita." Kumunot ang noo ni Hiraya. "Noong una? Sir, mukha po akong basang sisiw noon." Tumawa si Alejandro. "Exactly. Dahil noon, nakita ko ang tunay na ganda. Ang ganda ng isang pusong hindi kayang sirain ng kahit anong unos." Hinalikan nito ang kanyang sentido. Isang halik na puno ng pagmamahal at paggalang. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang kumpletong kapanatagan. "Ready?" tanong ni Alejandro. Huminga ng malalim si Hiraya at tumango. "Ready?" Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga maimpluwensyang tao. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang
At ang tunog ng isang string quartet ay nagbibigay ng isang marangyang kapaligiran. Magkahawak kamay silang pumasok ni Alejandro. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot o hiya sa puso ni Hiraya. Itinaas niya ang kanyang noo, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa dignidad na natagpuan niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng programa, dumating ang oras ng parangal. Si Alejandro mismo ang umakyat sa entablado para ipakilala ang huling awardee. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa isang taong nagpakita ng hindi matatawarang katapatan at dedikasyon. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngunit para sa akin, ang taong ito ay higit pa riyan. Siya ang puso ng aming foundation. Siya ang nagpapaalala sa amin araw-araw na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad ng ating pagkatao. Tumingin ito ng diretso kay Hiraya na nakaupo sa harap kasama si Bituin. Nang gabing una kaming magkita, pareho kaming nasa gitna ng isang unos. Ngunit sa halip na magpatangay, pinili niyang gawin ang tama. Ang isang simpleng desisyon na yon ay nagbago hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Mga kaibigan, mga kasama, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang babaeng naging ilaw, hindi lang ng aming foundation, kundi pati na rin ng aking buhay. Ang huling mga salitang iyon ay hindi na para sa audience. Iyon ay para lamang kay Hiraya. At ngayon, tawagin natin sa entablado ang puso ng Montesillo Foundation, Ginang Hiraya de la Vega Montesillo. Ang dagundong ng palakpakan ay tila isang alon na yumakap sa buong katauhan ni Hiraya. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, ang bawat hakbang ay isang paggunita. Ang bawat ilaw na tumatama sa kanyang mukha ay isang paalala kung gaano kalayo na ang kanyang narating mula sa dilim. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya ang nag-aalab na pagmamalaki sa mga mata ni Alejandro. Sa tabi nito, si Bituin ay masiglang pumapalakpak. Ang kanyang munting mukha ay isang perpektong larawan ng purong kaligayahan. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang tahanan. Nang marating niya ang podium, humarap siya sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa sandali bago siya magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit puno ng sinseridad. Nakatayo po ako ngayon sa inyong harapan, hawak ang parangal na ito, at hindi ko po maiwasang isipin kung gaano kabilis magbago ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May isang gabi po sa buhay ko, hindi pa gaanong katagalan, kung saan ang tanging natatanaw ko lang ay isang madilim at maputik na daan. Ang tanging naririnig ko ay ang buhos ng ulan at ang pag-iyak ng aking anak. Noong gabing iyon, wala po akong pag-aari, kundi ang damit sa aking katawan at ang isang pusong pagod ng masaktan. Isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang lamig, ang gutom, ang pighati. Ngunit hindi na ito masakit. Isa na lamang itong paalala. Sa daang iyon, sa pinakamababang punto ng aking buhay, binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana. Isang pagsubok, isang bagaheng puno ng pera, puno ng mga pangarap na madaling angkinin. Napakadali pong piliin ang madaling daan. Ang daan ng panlalamang. Tumingin siya sa audience. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng paninindigan. Ngunit itinuro po sa akin ng aking mga magulang na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kung anong hawak ng ating mga kamay, kundi sa kung anong laman ng ating puso. Ang integridad, ang paggawa ng tama, kahit walang sino mang nakatingin. Ang desisyong yon na gawin ang tama ang nagdala sa akin dito. Ngunit sa paglalakbay na yon,
may natutunan pa akong isang mas mahalagang aral. Tumingin siya sa direksyon ni na Alejandro at Bituin, ang pagpapatawad. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa atin. Ito ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili. Ito ang paglaya mula sa bigat ng galit. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan para muling magsimula at magmahal ng buo. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit ang mga ito ay luha ng pasasalamat. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito po ay para sa aking anak, ang aking bituin, na naging ilaw ko sa pinakamadilim na gabi. Kumaway siya kay Bituin na malapad ang ngiti. At ito po ay para sa lalaking nagturo sa akin na ang mga himala ay totoo. Ang lalaking nagbukas ng kanyang puso at nagbigay sa amin ng isang tunay na pamilya. Tumingin siya kay Alejandro at sa isang tingin na yon, na iparating niya ang lahat ng pagmamahal at pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Maraming salamat po. Ang ballroom ay yumanig sa isang napakalakas na palakpakan. Habang bumababa si Hiraya sa entablado, sinalubong siya ni Alejandro at ni Bituin. Agad na yumakap si Bituin sa kanyang mga binti, habang si Alejandro naman ay marahang inilagay ang kamay sa kanyang likod. Magkasama silang tatlo na humarap sa mga tao, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, paggalang, at isang katapatang sinubok ng panahon. Sa ilalim ng maniningning na mga ilaw, sa gitna ng daan-daang taong humahanga, ang tanging nakikita lang nila ay ang isa't isa. Ang kanilang pangarap, ang kanilang hiraya, ay sa wakas nagkatotoo. Sapagkat kung minsan, sa gitna ng pinakamalakas na unos, ipinagkakaloob ng Diyos ang pinakamatamis na himala. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pagbangon ni Hiraya Montesillo. Ang aral ng kwentong ito ay simple, ngunit napakalalim. Ang katapatan ay isang kayamanan na hindi kailanman maluluma. At ang pagpapatawad, ang tanging susi na makakapagpalaya sa pusong nasugatan. Sana po ay mayroon kayong napulot na inspirasyon sa paglalakbay na ating sinamahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung meron po kayong mga komento o saloobin tungkol sa kwentong ito, o kung meron kayong mungkahi para sa susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.